Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, SWS, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos GBM ay patuloy na nakatanggap ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, kabilang ang mataas na presyo ng mga bilihin at issue sa supply ng pagkain, may mga aspeto ng pamamahala na positibong tinanggap ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura at ang patuloy na paglaban sa COVID-19 pandemic. Gayunpaman, nananatili ang mga kritisismo tungkol sa kakulangan ng konkretong solusyon sa problema ng kahirapan at inflation na patuloy na bumabahala sa karamihan ng mga mamamayan. Ang resulta ng survey ay nagsisilbing mahalagang gabay para sa administrasyon upang higit pang tugunan ang mga pangangailangan ng publiko at mapaunlad ang kanilang mga plano para sa bansa. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang result ng SWS survey na kung saan mineasure ang satisfaction rating ng PBBM government for the period September 2023 hanggang June of 2024. Halos isang taon. Ano ang dating sa mamamayang Pilipino sa pagbigay ng serbisyo ng ating gobyerno in different areas of governance. Okay. So, itong sinishare ko sa inyo, nabasa ko ito sa column ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times. Published 2 days ago. Ang title is, Did Sara push Marcos Jr. rating up? Okay, so sa different areas of government, makikita dito, mayroong mga areas na mataas ang rating ng administrasyong ito, meron ding napakababa. So, i-share ko ito na sana maging challenge, lalo na dito sa mababang rating, negative na nga eh. Negative net satisfaction rating. Sana maging wake-up call ito ng administration para dito sila mag-improve. Dito namang mataas na rating, dagdagan pa nila para happy ang lahat. Okay, unahin ko muna yung mababa ang rating. Ulitin ko, net satisfaction rating na ito. Yung satisfied, ilang percent, i-minus mo yung not satisfied, makukuha yung net satisfaction rating. Okay, ang mga mababa. Yung fighting crimes that victimizes ordinary citizens. Ano ang resulta sa SWS survey? Ang net satisfaction rating ng ating gobyerno is negative 2%. Mas marami yung hindi satisfied. Ibig sabihin, yung peace and order situation sa ating bansa ngayon, lumala, bumaba. Yun na nga, yung feedback na natatanggap ko sa lahat ng areas na binibisita ko is Sir, bumalik na yung droga. Pasensya na lang, maingay yung aming manok. Bumalik na yung droga. Bumalik na yung krimen. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong na, alam mo yun may gulat factor. Mga droga, mga krimen, naglaylo. Ngayon, bumalik na. Kaya, feeling ng taong bayan ngayon, hindi na sila safe sa mga kalsada, sa kanilang mga kabayan. Kaya, negative 2% yung performance ng gobyerno when it comes to fighting crimes that victimizes ordinary citizens. Yan ang dapat i-improve ng gobyerno. Palakasin nila yung kampanya na versus kriminalidad, droga. Next area, ensuring oil companies do not take advantage of oil prices. Ang resulta sa surveys, negative 3 ang net satisfaction rating. Ang presyo ng gasolina, pataas, pababa, pataas. Kaya lang,
wala na eh. Basically, mataas na rin eh. Bago nag-pandemic, malala ko, ang crudo noon, mga abot ng mga 30 pesos per litro. Ngayon, mga pinakamababa, 47, 48. Minsan, abot halos mag-60. So, walang protection ng mga consumers sa pagtaas ng presyo ng langis. So, hindi kulang ang control ng gobyerno sa oil prices. Okay, ito. Pangatlo, ito ang malala. Eradicating graft and corruption. Negative 10% ang net satisfaction rating. Ang baba. Grabe ano. Anyway, sa lahat naman ng administrasyon, may problema talaga itong graft and corruption. But then, kakaiba, panahon ni Tatay Digong, yun ang kanyang isa sa plataforma. Lalabanan niya yung graft and corruption. Kaya meron siyang hotline no na 88888. Quadruple 8. Tawag mo kagad. Bin Tatay Digong. Isumbong nyo yung mga opisyal ng gobyerno, opisina na hindi gumagawa ng tama. Yung mga contractors, panahon ni PRRD, takot na hindi bayaran ang kanilang kontrata. Kasi kung substandard ang kanilang ginawang kalsada, tulay o ano, sige, sa iyo yung kalsada, sa iyo yung tulay, hindi ka na yung babayaran, bahala ka sa buhay mo. Ganon ang sistema ng panahon ni PRRD. Kaya, maraming build, maraming infrastructure noon. Tapos, karamihan high quality kasi nga, mayroong ngipin ang gobyerno sa pagsugpo ng graft and corruption. Although, mayroon ding mga kaso noon ng graft, kaya lang ngayon, medyo malala ngayon sa grabe, puros ano na lang, ayuda, puros basta, ito na ang perception ng taong bayan na kulang ang effort ng administrasyon ngayon sa pagsugpo sa graft and corruption. Okay. Ito, pang-apat pinakamalala, negative 16% fighting inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Even this government, ina-admit nila na nahihirapan sila sa pagkontrol ng kasi puros negative, negative 3% ata ngayon ang inflation. Mula pa nung simula, pag upo ng administrasyon, ito na yung sakit sa ulo. Kaya nga, naisipan na lang nila na ibaba ang tarifa ng imported rice para bababa ang presyo ng bigas from 35% na tarifa o buwis ng imported rice, ginawang 15% na lang. Hoping na bababa ang presyo ng bigas. Bababa daw ng 7 pesos per kilo. Ilang buwan na, 4 na buwan na nung binaba ang tarifa, hanggang ngayon di pa man bumababa ang presyo ng bigas. So hindi lang bigas, lahat, karne, gulay at iba pang agricultural products, grabing taas ng presyo. At ito ang primary concern ng Filipinos, paano labanan ang inflation. Okay, so ito, 4 na areas yung napakababa ang performance ng administrasyon, negative ang net satisfaction rating, fighting crimes that victimizes ordinary citizens, 2%, negative 2%, ensuring oil companies does not take advantage of oil prices, negative 3%, eradicating graft and corruption, negative 10%, and fighting inflation, negative 16%. Okay, so, in fairness, meron ding magandang nagawa ng administrasyon. Ano itong lumabas sa survey? Helping victims of disaster. Positive 64%. Maraming maligaya. Kasi nga, dinadaanan tayo ng bagyo, baha at iba pa. In fairness, mabilis naman ang gobyerno pagbigay ng ayuda.
So, happy ang mga tao sa mga nakakatanggap ng ayuda during disaster. Next, improving quality of children's education, positive 62%. Ito na yung title ni Mr. Rigoberto Tiglao na Did Sara push up Marcos Jr. rating? Dahil sa education nito, hindi pa nag-resign si VP Sara. Dahil sa magandang performance ng DepEd, yan, happy ang mga tao. Kaya positive 62% ang net satisfaction rating when it comes to children's education is concerned. Okay? So, dalawa na yan ha. Pangatlo, helping the poor. Positive 51%. Oh, ito na yung ayuda. At least may, nakakatulong naman yung ayuda, kaya lang hindi siya permanent solution. Band-aid solution lang yung ayuda. Sana may programa na mas pangmatagalan ng epekto na kahit hindi mo nabigyan ng ayuda, makakain na yung tinutulungan. Yung let's do not just give them fish, but teach them how to fish. Okay. And then pangapat, implementing housing programs. 47% positive po. So, ito na yung pambansang pabahay program ng gobyerno na nung una, ang target is 6 million houses may patayo ng gobyerno hanggang 2028. Kaya lang, nakita nila ngayon, hindi kaya. Bumaba na ang kanilang target. I don't know kung ilan na. Kasi hanggang launching pa ang karamihan. But in fairness, meron na rin. Kailang karamihan sa mga urban centers, sa mga nasa populated areas. Paano yung mga nasa malalayong lugar? Maraming lalo na katutubo. Kawawa, mandami kong nakitang mga katutubo na katira sa bundok. Nagatulo na lang ang kanilang mga bubong. Matutumba na lang ang mga bahay. Paano matulungan naman yung nasa bundok? Kasi ang tinutulungan, yung nasa populated areas lang o urban centers. Anyway, basta maganda ang performance ng gobyerno when it comes to housing program. So, ito po ang resulta ng SWS survey. Mataas ang rating, may mababa ang rating. So, ituloy ang ginagawa sa mataas na rating, helping victims of disaster, children's education, helping the poor, urban housing, ituloy. Sana, gandahin nila ang serbisyo sa paglaban, pagsugpo sa inflation, yung pagtaas ng presyo, pag-eradicate sa graft and corruption by, paano? Leadership lang yan. Yung totohanan nila yung sabi na bagong Pilipinas, brand new governance. Lead by example. Pakita na inuuna ang taong bayan, hindi yung pamilya, sarili. And then, peace and order, i-improve ang laban sa droga at paglaban sa kriminalidad.